Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Billboard at poste sa QC, bumagsak sa gitna ng masamang lagay ng panahon, ilang parte ng C5 Katipunan, isinara. Tinamaan ang ilang sasakyang dumadaan sa may kahabaan ng northbound lane ng C5 Katipunan malapit sa Ateneo de Manila University, matapos bumagsak ang isang poste ng kuryente at billboard kaninang bandang alas 11 ng umaga ngayong Sabado, July 19. Ayon naman kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Ramondo Artes, walang nasugatan sa naturang insidente. Paliwanag ng opisyal na posibleng natuwamba ang poste at billboard dahil na rin sa lakas ng pagbayo ng hangin dahil sa masamang lagay ng panahon. Bunsod nito, pansamantalang isinara ang ilang bahagi ng C5 Katipunan malapit sa Ateneo, kaya't iisa lamang ang madadaanan sa Ateneo de Manila University Katipunan Avenue papuntang Commonwealth Avenue. Nagpatupad naman ng traffic rerouting sa lugar kung saan pinayagan na makadaan ang light vehicle sa ADMU. Ang mga manggagaling naman ng C5 Katipunan ay maaaring dumaan sa Aurora Boulevard para makapunta sa kanilang destinasyon, kaya't pinapayuhan ng mga motorista na dumaan muna sa alternatibong ruta. Samantala, agad naman kumilos ang MMDA kasama ang iba pang mga departamento para maisaayos ang daloy ng trapiko sa naturang kalsada, at matiyak ang kaligtasan ng mga dumadaan sa kahabaan ng Katipunan. Sa iba pang balita, PBBM biyaheng Amerika sa Linggo, makipagpulong kay US President Donald Trump. Biyaheng Amerika si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Linggo, at kanyang gagamitin ang pagbisita upang buksan ng mga usaping mayroong kinalaman sa Pilipinas, at muling isulong ang interes ng mga Pilipino. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Raquel Solano, nauna sa mga agenda ng Pangulo sa magiging pulong kasama si President Donald Trump, ay ang pagtalakay sa 20% reciprocal tariff na ipinataw ng Amerika sa Pilipinas. Aniya, mayroon ng mga opisyal ng Pilipinas ang nauna na sa Washington DC para sa nagpapatuloy na negosasyon sa usaping ito. Umaasa aniya ang pamahalaan na sa pagbisitang ito ni Pangulong Marcos, makabuo ng isang bilateral trade agreement o kasunduan para sa reciprocal trade, kung saan kapwa magbebenepisyo ang dalawang bansa. Sa linya ng depensa at seguridad, hindi aniya mawawala sa mga posibleng matalakay ng dalawang lider ang mga development o mga nangyayari sa West Philippine Sea. Umaasa rin aniya ang pamahalaan na sa pagbisitang ito ng Pangulo sa US, muling makakapag-secure ang Pilipinas ng assistance o suporta mula sa US para sa pagpapaigting pa ng kakayahan at kagamitan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Si Pangulong Marcos, opisyal na bibisita sa US simula July 20 hanggang 22 bilang tugon sa imbitasyon ni President Trump. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.